Tinatayang nasa 60 contractor ang posibleng ma-blacklist mula sa mga proyekto ng gobyerno sa bansa. Kaugnay pa rin ito ng flood control scam. At live mula sa Malacanang, may Express report si Maricel Halili. Maricel, tinukoy ba yung mga yan at ano pa ang sabi ng palasyo tungkol dyan? Ruth, sa ngayon hindi pinangalanan ng palasyo kung sino-sino ba itong mga contractor na sumasailalim dito nga sa investigasyon kung dapat silang mapasama dun sa mga blacklisted na contractor sa Pilipinas. Pero ang sinasabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kanina, tiyak na 4 sa kanila yung sigurado na matatanggalan ng lisensya dahil nga doon sa involvement dito sa flood control anomalies. Sa ngayon, 16 na mga contractors yung undergoing pa dito sa procedure para malaman kung dapat silang mapasama dun sa mga blacklisted o hindi. Pero gaya nga ng sinabi mo, Ruth, base sa pagtaya ng DPWH, baka umabot ng higit kumulang 60 contractors pa yung makasama dito sa mga blacklisted. Pero malinaw daw ang ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos na bayaran agad yung mga contractor na maayos namang magtrabaho dahil gusto rin nilang makatiyak na hindi makakaapekto itong pagsasama sa mga contractor sa mga blacklisted doon naman sa mga isinasagawang infrastructure projects ng pamahalaan. Sabi ni Yuse Castro, ito daw pagsasama sa mga contractor para mapa-blacklist ay pagbubukas din ng pagkakataon dun sa mga matitinong contractors para naman makipagnegosasyon sa gobyerno. Wala daw dapat ikatakot dahil gusto lang naman nilang linisin yung ating proseso. Pero kaugnay pa rin ang usapin sa anomalya, kanina natanong din natin si Yuse Castro kung ano na nga bang magiging kapalaran ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Nakausap daw niya si PBBM kaninang umaga at ang sinabi daw ni PBBM, it's up to ICI. So ngayon, ang mangyayari, bahala ang ICI na magbigay ng rekomendasyon sa Pangulo kung ano nga ba ang dapat na maging kapalaran ng nasabing independent body. Independent body daw kasi ito. So inaantabayanan daw ng Pangulo kung hihingi daw ba ang ICI ng dagdag na personnel, dagdag na budget, ibibigay daw ito ng Pangulo. Pero pag sinabi ng ICI na mukhang kumpleto na yung kanilang mandato, natapos ng kanilang trabaho, nakadepende pa rin daw yan sa ICI. Ang nagiging problema ngayon ay yung ipinupunto ng Ombudsman na medyo nahihirapan silang kumuha ng kopya ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o ng SALN ng ilang mga lehislador. Pero ang sabi dyan ng Malacanang, meron kasi tayong separation of powers. So ayaw makialam dyan ng Pangulo, iginagalang daw niya kung ano man ang rules ng House of Representatives o ng Senado patungkol dyan sa pag-i-issue ng SALN. Dahil ayaw naman daw ng Pangulo na umabot sa punto na magkaroon siya ng executive overreach. Ngayon, patungkol naman dun sa pag-aaway o yung word war ng ilang mga senador patungkol dyan sa usapin ng West Philippine Sea, sabi rin ng Malacanang na ito daw ay bahagi ng democratic process. So malinaw naman daw ang posisyon ng administrasyon na ipursige kung ano man yung interes ng bayan, pero pagdating dyan sa mga balik-taktakan, that's part of the democratic process. Ruth? Yan po ang Express Report ni Maricel Halili. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.